pagka pala ang mga kapatid nang gagawa ng kasalanan, hindi nila na napapan ng, wala silang, hindi man lang pangarap na puntahan sila ng mangangaral eh. Kasi baka masaway sila eh. Kaya yun ang mga kapatid na maligaya pag nakikita yung mangangaral nila, yung umiibig na kapatid. Amang tiempo na di nananabik ang mga kaanib na makita ang kanilang mangangaral. Ay, yung mangangaral, ay yung mga, sabi nung mangangaral na si Juan, marami kong gustong isulat sa inyo. Pero hindi ko isusulat sa tinta at papel. Ibig ko makita kayo ng mukhaan, makipag-usap ng mukhaan upang malubos ang inyong galak. So mga kapatid, nagagalak pag nakikita nila yung mangangaral nila, di ba, Sis Luz? Opo. Yun namang mangangaral, nagagalak din na makita yung kanyang inaakay. Natutuwa siya. Tama ba yun? Tama po. 1:8 ng Pilipos. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Kristo Jesus. Ramdaman mo yung nananabik. Ako meron akong mga tiyempong parang gusto kong lumipad sa apalit. Yung bang nandun ako sa gitna ng mga kapatid, tinuturoan ko sila. Yung feeling na yun na na namimiss ko. Gusto ko makita yung mga kapatid. Dahil mapunta ako rin sa Brazil at saka doon sa Uruguay, napunta ako, mga kapatid na galing sa iba-ibang lahi dito. Meron sila ritong kostumbre na may abraso yung parang embrace. No? Sa Pilipinas, wala tayong ganung kostumbre dito, abraso. Parang naisip ko, kung mapupunta ako sa Pilipinas, yayakapin ko lahat ng kapatid doon. Dahil dito, ang napapagyayakap ko yung mga iba-ibang lahi ng tao. No? Yayakapin ka talaga nila, kahit mga bata, matatanda, no? Niyayakap ka ng bata, matanda, babae, kahit sino pa. Minsan nasasabi ka dun sa makita mo yung mga kapatid. Ganon. Sabi ni Pablo, saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Kristo Jesus. Yung mga ngaral, nasasabik dun sa mga inaakay niya. Yung mga inaakay, nasasabik din dun sa mga ngaral. Ngayon, ang tanong natin ganito, Sis Luz. Ang tanong po, kailan lamang tiyempo na hindi nananabik ang mga kaanib na makita ang kanilang mga ngaral? Anong sitwasyon yung hindi nananabik yung miyembro na makita yung mga ngaral? No? Kasi yung pananabik mo iba, talagang mararamdaman mo kahit malayo, pumupunta sila Di ba gano'n, Sis Luz, Opo. Pero yung mga iba, hindi nananabik kasi Alam mo kung anong tiyempo yun? Ano po yun? 12-19 ng ikalawang Korinto. Iniisip ninyo na sa buong panahong ito'y kami ay nangagdadahilan sa inyo. Sa paningin ng Diyos ay nangagsasalita kami sa pangalan ni Kristo. Datapot ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, ay sa inyong mga ikatitibay. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating, ay kayo'y masumpungan kong hindi gaya ng ibig ko, at ako ay inyong masumpungang hindi gaya ng ibig ninyo. Baka sa anumang paraan, ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghahatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Baka pagka ako'y dumating na muli, ay ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo, at ako'y malumbay dahil sa marami sa nangagkasalang una, at hindi nangagsisi sa karumihan at sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila. Yun pala ang sitwasyon na
hindi inaasahan ng mga miyembro at parang ayaw nilang makita si Pablo. Baka kapag dating ko, masumpungan ko kayo, hindi gaya ng ibig ko. At masumpungan naman ninyo akong hindi gaya ng ibig nyo. Di parang ayaw magkita pareho. No? Yung pala sitwasyon na yun, kung ang mga kapatid mayroong pagtatalo, paninibugho, kagalitan, pagkakampi-kampi, pagsisirampuri, paghatid dumapit, kapalaluan, ibig sabihin, pagka pala ang mga kapatid nang gagawa ng kasalanan, hindi nila nanapapan ng, wala silang, hindi man lang pangarap na puntahan sila ng mangangaral eh. Kasi baka masaway sila eh. Kaya sabi ni Pablo doon sa 21, baka pag ako'y dumating sa inyo at pababain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo, malumbay ako dahil sa marami na nagkakasala ng una na hindi nagsisisi sa karumihan at pakikiapid na ginagawa nila. Ibig sabihin, malulumbay pa eh. Malulumbay ka pag nakita mo ang dadatnan ng mga miyembro puro mga manlalabag eh. Malulumbay ka, pati espiritu. Malulumbay. Naranasan mo ba si Lucio? May mga lokal. Minsan pag dinistinuhan mo, opo, but na parang hindi ka kontentong dumistino, parang kung pwede, umuwi ka na uli eh, di ba? Ganon? Opo, meron pong ganong lokal talaga na parang ang hirap dumistino. Bakit dun sa ibang lokal, parang magaan, pati yung nung nagtiteksto po kami, pag may lokal na, parang automatic na madaling mag-teksto po, na parang pati ikaw naiintindihan mo yung teksto, pero meron naman, talagang hirap na hirap ka, hindi mo yung teksto sa kanila, tapos po, parang mas hindi maganda ang pakiramdam, para bang dumistino ka pero mabigat, parang ganun po. Merong ganun po talagang lokal, pati sa awitan man lang, pati sa panalangin, parang hindi ka man lang nabagbag sa panalangin. Samantalang may lokal naman na talagang mababagbag ka sa pananalangin, sa pag-awit pa lang doon, parang maiiyak ka na nga. May lokal naman, talaga pong parang parang hindi, ang hirap dustinuhan. Meron pong parang Korinto. Apo. Baka kapag ako'y dumating na muli at ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo, ako'y malumbay. Makakaramdam ka ng lumbay. Hindi ba kagaya ng sinasabi ni Juan na paparian ako sa inyo, makikipag-usap ng mukhaan upang ang ating kagalakan, ang inyong kagalakan ay malubos. Nakita mo, galak na galak yung mga kapatid eh. Pero may mga tiyempo na malulumbay ka. Ikaw mismo mangaral, di ka magagalak. Kasi nga, mayroong espiritu ng kasalanan doon sa lugar. Kaya yung mga kapatid na, na hindi maligayang makita yung mga ngaral nila, yung mga kapatid na may daladalang mga kasalanan, mga kapatid na manggagawa ng lihim na kasamaan, yun, hindi nananabik yun. Pero kung halimbawa, ang isang kapatid ay kapatid sa Diyos, sumusunod sa katotohanan, parang merong spirit ng, merong spirit of joy na magkikita-kita eh. Kaya nga pag nagkakita-kita sa pasalamat yan, magmumula sa kanila ang pagpapasalamat, ang tinig ng nangagsasaya. Di ba ganun, Sis Luz? Opo. Ganun ang maramdaman natin. Kasi ang essence ng paglilingkod sa Diyos, yung may kagalakan sa Espiritu Santo, sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos. Pagka may kagalakan ka, nag-aabuli ka masaya, nagpapasalamat ka ng masaya, umaawit ka ng masaya, no? Dumadalo ka sa doktrina, sa pulong masaya, yun, iniibig ng Diyos yung paglilingkod na masaya. Na kahit walang pira ay masaya, la la la. Pero gano'n na, kanta yung mga born again na naanib sa atin nung araw eh. Kasamahan yata ni Brad Jerry, ano yun eh? Jerry Caballero yun eh.
Kahit walang pira ay masaya. La 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 la. Kahit walang pira ay masaya. Akala ko naman totoo yung sabi nila, kahit walang pira, masaya. Aba, nung wala nang pirang mahingi sa akin, umalis na. Hindi pala masaya. Buti na lang si Brad Jerry. Kahit walang pira, andyan pa. La 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 la. Ay, naku. Mahan niya yun mga yun na kahit walang pira ay masaya. Akala ko totoo kahit walang pira, masaya Pala, pag wala ng pira, alis na Ganon. Islos. Kaya yung masaya, ang mangangaral, masayang makita yung kapatid gusto rin makita yung mangangaral. Ewan ko ba kung sino yung ayaw akong makita dyan. Kaya ka lagi nasa likod Ayaw na akong makita pero gusto ko kayo makita. Marami rin ako namimiss na mga kapatid Si Brad Dick lang namimiss ko sa si Sally Sana makarating kayo rito para makita-kita tayo, mga kapatid. Ngayon, ang ating tanong, sinong mga manggagawa at mga miyembro yung ayaw na nakikita yung kanilang mangangaral? Yung mga mga gumagawa ng kasalanan. At sino pa? Alam mo ba, si Jesus, kung sino pa? Sino po? 12 ng Judas. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na pinasasabsab ang kanilang sarili, mga sa iglesia pala, meron palang mga manggagawa, mga pastor na walang takot, mga batong natatago. Hindi nagpapakita yan. Nandun yan sa mga sulok-sulok. Ang sabi ni San Judas, mga ito, mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan, pagka sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, pinasasabsab ang kanilang sarili. Mga alapap na walang tubig, tinatangay ng mga hangin. Mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, makalawang namatay, binunot pati ugat. Yan yung mga klase ng ayaw nakikita yung mangangaral Nagtatago Batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Ano ba yun, Sis Luz? Opo, mga batong natatago sa piging ng pag-iibigan. Ano yun? Yun po mga, kagaya nga po nung mga nangyari kila Willie. Nandyan sila, pero meron silang hidden intention sa loob ng iglesia. Mga batong nakatago na mga traidor po, ganun. Kumakain ka, Sis Luz? Opo. Nakapipiging kumakain ka. Pag nakangalot ka ng bato, ano nararamdaman mo? Mawawalan ka na po ng gana kumain. Minsan baka masira pa ang ngipin mo, bato pala yung nalaklak mo no? Opo. Merong ganon. Sa piging ng pag-iibigang magkakapatid, merong mga istorbo, may mga inconveniences, may mga unwanted na mga tao sa piging ng pag-iibigang Kristiyano sa loob ng iglesia. Merong mga taong hindi ka iga-igayang kasama. Yung mga yon ayaw nagpapakita nun, kaya nakatago yun Ang trabaho nun sa talikuran, mga traidor. Alam mo ang ginagawa nun? 4:16 hanggang 17 ng Galacia, Sis Luz. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Kaya nga hindi nagpapakita sa mga ngaral yan Bakit? Gusto niyan ihiwalay yung miyembro dun sa leader para sila ang ipagmalasakit. Di ba ganun ang kagkakasaysayan ni Willie Santiago? Yun ang sinasabi sa Biblia, diretsyon-diretse.
ang mga ito ang nagsisigawa. Basahin mo yung Judas, Sis Luz. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago. Ang 19. Yan 19. Ang mga ito, 12. ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Kita mo? Yan ang mga gumagawa ng paghihiwalay, malalayaw. Ganun sila, sila Santiago saka si Caras eh. Ang mga ito nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Alam mo naman walang espiritu ng Diyos eh, dahil mga traidor, mga aprovetador. Ano ba sa Tagalog yung aprovetador? Mapagsamantala. Sa pakinabang. Ganyan ang mga nangyayari. Yung mga yan ang nakatago, mga batong nakatago sa inyong pihing ng pag-iibigan, mga manggagawang sinasabi ni Judas na mga pastor na walang takot, nagpapasabsab sa kanilang sarili. Yan ang hindi hindi humaharap yan sa mga ngaral eh. Sa likod yan gumagawa. Ang ginagawa niya, nagpapakita ng pagmamalasakit kunwari sa miyembro para sila ang ipagmalasakit. Sabi ni Pablo, may nagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Yang mga yan ang sinasabi ni Pablo na nagmamalasakit hindi sa mabuting akala. Ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Pero ang kapatid na talagang kapatid sa Diyos, manggagawang talagang sa Diyos, hindi malayo ang loob niyan sa mangangaral eh. Hindi malayo. Kaya makikita mo, kahit malayo ako rito, pinupuntahan ako eh. Nung talagang hindi mga buhayang lubog, hindi mga batong nakatago. Basahin mo yung 5:12 ng unang Tesalonica, Sis Luz. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalaala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Alam mo yung mga miyembrong payapa sa iglesia, yung nagmamahal sa mga manggagawa, sa mga nangangasiwa. Sabi, nagpapaalaala sa inyo, namumuno sa inyo sa Panginoon, lubos niyong pakamahalin sila sa pag-ibig. Pagkamahal mo ba ang tao, gusto mo bang makita, Sis Luz? Gusto po, siyempre. Kaya, yun ang mga kapatid na maligaya pag nakikita yung mga ngaral nila, yung umiibig na kapatid. Pero yung